Magandang araw mga katubig! Ako ang inyong Tita Eva, ang inyong kasangga sa pangangalaga ng ating kalikasan. Isa sa suliraning ating kinakaharap ngayon ay ang patuloy na lumalalang polusyon at iba pang epekto ng global warming. Kaya naman, ang Laguna Water ay nag-isip ng mga programa na makakatulong sa opisina at operasyon nito. Isa na nga ang tinatawag na Green-Minded Program. Ang Green-Minded Program ng Laguna Water na nakaangkla sa core values ng Manila Water ay naglalayong makahanap ng mga solusyon at alternatibong paraan upang pangalagaan ang kalikasan at itaguyod ang advokasya na sustainability para sa mga susunod pang henerasyon. Magkatuwang na isinasagawa ng Laguna Water Talents mula sa iba't ibang departamento ang programang ito. Produkto ng Green-Minded Program ang energy conservation, waste minimization, at resource optimization initiatives ng kumpanya. Narito naman ang Water Supply Manager ng Laguna Water na si Mikel upang magkwento ng tungkol dito. Maraming salamat, Tita Eva. Ano-ano nga ba ang mga programang nakapaloob sa Green-Minded Program ni Laguna Water? Isa rito ang Meralco Peak of Peak Program, kung saan tinutulungan ni Meralco ang mga corporate partners nito upang mapababa ang kanilang konsumo ng kuryente ayon sa peak at off-peak periods. During peak periods, ang demand para sa elektrisidad at energy cost ay mas mataas kumpara sa off-peak periods. Sa programang ito ni Meralco, mas mababa ang presyo ng kuryente kapag nag-ooperate ang kumpanya at max capacity tuwing off-peak periods. Isama na rin natin sa ating partnership with Meralco ang disconnection of inactive facilities o ang pagputol ng linya ng kuryente para sa mga facilities na hindi na natin ginagamit. Ito ay para makaiwas sa commercial minimum rate na 13 pesos per kilowatt hour. O diba? Tipid! Sunod naman ay ang capacitor banks. Ang capacitor bank ay grupo ng mga capacitors na may pare-parehas na rating, connected in series or parallel. Ang mga ito ay bumubuo ng isang unit na may kakayahang mag-store ng electrical energy. Ang capacitor bank ay ginagamit para sa power factor correction. Ang power factor ay ang ratio ng useful work performed by the circuit to its maximum useful work. Ibig sabihin, kapag mayroong higher power factor, mas efficient ang ating power consumption. At dahil dito, we are rewarded with discounts ng ating power utility providers. Katulad ng capacitor banks, ang Universal Shunt Efficiency System or USES ay isa rin sa mga teknolohiya na inilagay natin sa malalaking facilities tulad ng LTI Booster at Laguna Wellfield. Bukod sa power factor correction, pinoprotektahan din nito ang ating facility mula sa electrical surges and spikes. Sunod naman nating pag-usapan ang ating Torishima EcoPump. Ang Torishima ay isa sa mga world-leading pump manufacturer na nag-specialize sa mga large-size, high-efficiency engineered pumps. Ang mga pumps na ito ay custom-made at nagbibigay ng optimized hydraulic performance through modifications on the impeller and casing design, thus resulting to extremely high efficiency at power savings. Aba! Talaga palang madaming programa ang water supply section para mas mapababa ang konsumo sa kuryente. Hindi lang water supply section, Tita Eva, ang may ganitong initiatives. Mayroon din ang ating wastewater section. Una na nga rito ang blower optimization. Ito ay parte ng process optimization kung saan nag-strategize tayo ng gamit ng blowers. Para sa LTI SSTP, inaral ng team kung ano ang pinaka-efficient na operation scheme upang mapababa ang power consumption sa biological treatment without compromising the effluent quality. Kasama rin dito ang chemical optimization
tulad ng paggamit ng sodium acetate as additional carbon source as needed, at ang pag-maximize ng setting of level control mode na automatically aligned sa chemical dosing ng PAC based on influent flow. Dumako naman tayo sa ating biosolids cost reduction. Dahil sa patuloy na pagtaas ng hauling at treatment cost for biosolids, nakipagtulungan ang team sa ibang business units upang mag-explore ng ibang service providers na mayroong mas murang cost for biosolids hauling. Bukod pa nga rito, nagbigay ito sa atin ng opportunity upang mag-convert ng ating biosolids into a more sustainable product. Wow! Ang galing! Water at wastewater operations and facilities pala ang nagtutulungan ng energy conservation, waste minimization, at resource optimization initiatives ng kumpanya. Tita Eva, meron pa. At ang katuwang natin dito ay ang Haring Araw. Isa pa nga sa mga initiatives na kasalukuyang ina-apply sa ating mga water and wastewater facilities ay ang installation ng solar panels. Una nang na-install ang mga solar panels sa LTI Booster 3 noong 2017. Ito ay nakatulong upang mabawasan ang ating konsumo ng kuryente sa planta sa pamamagitan ng pag-generate ng sustainable and renewable electricity mula sa solar energy. Dahil sa success ng proyektong ito, ang ibang facilities ng Laguna Water tulad ng LTI SSTP at Laguna Wellfield ay magkakaroon na rin ng solar panels ngayong taon. Bukod sa mga nabanggit na proyekto, marami pang teknolohiya ang tinitingnan ni Laguna Water para sa mas sustainable na operations. Ang mga initiatives na ito ay inaaral at dumadaan sa pilot testing upang maging maayos ang implementation sa mga susunod na taon. Maraming salamat, Mikel! Bukod sa magandang epekto ng mga programang ito sa kalikasan, malaki rin ang naitulong nito sa operating expense ng Laguna Water. Tama ka dyan, Tita Eva. Simula nang magkaroon ng mga ganitong programa, ay mahigit 23 milyon na ang natitipid ni Laguna Water sa operating expenses nito. At hindi tayo titigil upang maghanap ng mga programang susuporta sa sustainability and environment. Huwag natin kalimutan, #TitaEvaCares.